Aristotle. And ang claim nila is yung a posteriori, which means comes from experience or yung observation. So merong philosophy dito si Aquinas na tinatawag niya na teleological or yung fifth way. Ang ibig sabihin nito ay yung telos, end or goal, then yung logic, syempre, reason. So, ang ibig sabihin niya dito is that the order and purpose of God as the intelligent director behind all things. So, meron siyang means and the structure na sinabi po dito. And then, ayun nga, yung sa fifth way, yung God as an cause. So, sinerch ko po ito. Di ba po, meron tayong tinatawag na cause and effect. So, ang bawat sanhi ay, bago yun, meron yung prior sanhi. So, kung ang bawat bagay may bagong or may prior na sanhi, eto, kinling dito ni Aquinas na ang Diyos ay uncause. So wala siya yung prior na sanhi kasi siya yung pinagmulan ng lahat. And tinapos niya yung writings niya. So dito sa last part, kasi mamamatay na siya. So ang last ay natapos yung writing niya. Doon meron siyang tinawag din na meron siyang idea na tinatawag na dito ko na-realize na yung sinabi ni Pastor na architect daw si Aquinas. Sabi, ito yung yung kanyang idea, which is beatific vision. So, ano nga ba itong beatific vision? Ano ba yun? Ang beatific vision po ay ito, ultimate destiny of the human soul, a direct, immediate, and perfect seeing of God's essence in heaven. Unlike philosophical reasoning, which can only infer God's existence and attributes, the beatific vision is a supernatural gift that surpasses the limits of human intellect. Kung tayong tao, ang pinaka-highest or yung hierarchy natin, di ba, is self-actualization. Dito naman, ang sinasabi ni Aquinas, yung external state ng tao or yung pinaka matatawag niyang external state is yung happiness. Etong happiness na to, magiging absolute siya. Sabi niya po dito, magiging absolute itong happiness na to or magiging perfect siya in the presence of God. And then, meron din siyang sinabi dito, ito nga po, happiness itself must be external to be an absolute. So, ito po ay nakadepende sa knowledge of God, not just on philosophical knowledge of God. So, ano nga ba yung pinagkaiba ng dalawa? Yung knowledge of God is through revelation and scripture, while the philosophical knowledge naman po is about mind and reasoning.